Hello, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aming channel. Sa araw pong ito, meron po kami isi-share sa inyo na kung papaano i-repair yung mga power supply ng LED TV. So, ang isi-share po namin sa inyo, isang power supply po ng TV. Ito po, yung nakikita niyo po dito sa aking likod. So, ito po yung TV na i-repair natin. So, ito po yung power supply niya. And then, marami po kasing mga kaibigan natin technician na nagtatanong, mahirap daw yung parts. So, karamihan po ng mga technician is minomodify na lang po yung power supply para mabuo. Kaya samahan niyo po kami sa araw na ito sa ating gagawing pagre-repair ng power supply. Ang ginagawa po namin dito, ito po yung power supply na i-repair natin. Ito po. Ang ginagawa po namin dito, bali inalis ko na po yung yung transistor dito. Ayan po, yung transistor. And then inalis ko na rin po yung sumabog na po kasi yung IC rito sa likod. Yung dito po. Kaya siguro na tumaas ang voltahe dun sa area ni customer, nasira po yung transistor, nag-shorted yung transistor dito, and then yung pong ating IC na 8 pins dito sa likod nasira na rin po. So ang ginagamit po namin dito, gumagamit po kami nitong module na ito sa pagmamodify po ng power supply. So ito pong module na ito ay simpleng gamitin. Magagamit po ito dun sa mga maliliit na power supply kagaya po ng DVDs, yung mga maliliit na TV na kagaya nito. So ang value po ng IC is GMO 565. Ito po yung ginagamit naming module. Ang una po natin gagawin, aalamin natin saan po yung drain ng transistor. Usually po, ito pong gitna yun. Ito po ang drain. And then, ang kaisa pang natin kailangan ay yung 300 volts. Ito pong capacitor na ito na 400 volts. Ayan po, 450 volts ang capacitor. Dyan po yung 300 volts natin. Ito po yun. Then, ito yung negative niya. And then, yung pong supply voltage na 12 volts. So ang location niya po ito. Itong capacitor na ito sa primary. Dito po yan. Yung positive niyan ng capacitor. Doon po tayo kukonek. And then yung pin number 4 ng optocoupler, which is ito po yun. Pin number 4. Ito po, ito po. Yan. Hihinangin po natin dyan. So dito naman po sa ating pong IC o sa ating module, ito pong yellow wire, ito po ang drain natin. And then itong black ground. Yung red, ito po yung 12 volts. Yung white, ito ang ating pin number 4 ng optocoupler. And then yung green, ito po ang 300 volts. So i-connect na po natin, guys. Ayan po. Then ito po, itutornilyo natin dito para may heatsink siya. Yan. Diyan po dati nakalagay yung transistor, so yung IC naman ang i-connect natin ngayon. Okay. Tapos, ito pong yellow, ito ang drain natin. So, ilalagay natin doon sa transistor. Alisin muna natin to. Alisin po muna natin ito. Itong heatsink.
Yan. Ito pong yelo. Ito yung ating drain. So putulin natin. Ito pong transistor, nakikita nyo po yan, yung transistor. Yung gitna po niyan, yun po ang drain. Yan. Kukonek na, ilalagay po natin dito yan. Your taste buds have dull. But these people in the wedding, they appreciated the wine after being drunk already. They appreciated the difference of the wine. Ayaw pang pumasok. Maybe their taste buds have alive, recovered because of the wine of Jesus. Yes, the wine of Jesus. Ayan, hinangin po natin yan dito. Okay. Then, ang kasunod po, ito pong wire na black. Ito po ang ground natin. Ayan. So, kung makikita po natin, ito po kasi yung negative ng capacitor. Ito po, konektado siya doon. So, dito sa jumper na ito, pwede nating doon i-connect ito sa jumper. Which is symbolic of an old law or an old teaching. If he drinks the wine of Jesus, Dito po sa jumper. he will come into his senses again and appreciate the wine of Jesus. Ayan po. So, para ma-check natin, pwede tayong gumamit ng tester o yung digital. I-test natin kung connected po ito. Ito pong jumper na ito. Kung jumper, konektado ba dito? So, ayan po, connected po siya. Kaya, ano po, doon na po tayo maghihinang nitong ating ground ng ating module. Christ teaches us that in his time, the law was already changed. The law that is connected to carnal things does not apply anymore in his time. That miracle of the wedding at Cana, Okay. where he turned water into wine, tells us Tapos, ito pong red natin. Ito po ang sa 12 volts. be applied So, putulin natin. spiritually, and it is the reformation of the law. Nakita nyo po itong diode na ito. Nakalapit po ng capacitor. Yan po ang 12 volts ng primary. Christ will be the source of the new So, kukuha po tayo ng 12 volts dyan. wine heals, and it's not prohibited by Hinangin God natin as dito. it's healthy. Wine represents the teachings of the Lord Jesus Christ. Ayan, okay. And then, ito pong white sa optocoupler po ito. I thought it Kung makikita po natin, meron pong marking yung optocoupler natin. with God's help So, ito pong may bilog siya. Ayan. Yan po ang pin number 1. 1, 2, of teachings of our 3, and 4. Ito po yung pin number 4 natin. and a bad wine. From Junar, we call it call. It looks like a simple verse in the Bible, but the wisdom behind it is mind-blowing. From Daniel Lucas Romero, we've read this story so many times, but only now did we learn the true meaning behind it. The changing of water to wine represents the reform that the Lord Jesus Christ was Ayan po, nahihinang na po natin. Then lastly, ito pong ating green. teachings of Christ. Ito po sa 300 volts. So, po pwede po tayo maghinang dito sa capacitor. This topic took us back to the time Yan po yung ano natin, pinakamalapit na 300 volts. performing
Mariana Panganiban Adolfo. It only shows how God values the lowly and the humble. Dito, pwede po tayong kumuha rito ng 300 volts sa positive ng capacitor. He placed them instead in an earthen jar, a symbol of simplicity and humility. Amen. From Leonardo Santos, we don't need the old wine. All we need is the new wine that symbolizes the teachings of our Lord. And then, hinangin din po natin dito. Noel Lipat, a Kabit na po natin to dito. that was unheard for so long. The first miracle that Jesus turned water into wine symbolizes the reformation into the new law. Teachings that Christ offered, the new wine that Para nakapix na po siya. thanks be to God. Comfort and Para nakapix na po natin. Hindi na po gumagalaw-galaw. Maria Bagatyong. I have been reading this verse for ages now. Okay, ayan po. So ngayon po, kukuha tayo ng power cord. And then, yung ating Christ talk tester. just like the literal wine with healing properties. Itetest po natin kung nagkaroon na po ng 12 volts output. Our soul. Kasi 12 volts po itong power supply nito para dito sa TV na ito. Para dito sa TV na to. Ito. I definitely found the real and deep mystery. So kapag ka nagka 12 volts na po siya, i-install natin sa TV. Episode of the Undertone is really worth sharing and Okay. worth knowing. Another mystery untold but now unfolded on. Ayan, naisaksak na po natin. Then isiset natin ito sa Even if you Google the voltage. Then, i-measure po natin dito. misunderstood, no one explained as clear as Brother Ed did about the analogy of turning water into wine and why God allowed this to be written. From Feliciano, Ayan guys. At may 12 volts na po. So buo na po yung power supply natin. because it didn't Install na po natin. when it's not yet intoxication of So after po ng installation, ito na po yung TV natin. Sinaksak na po natin, then power on. help us, brothers and sisters, to share this Charan! Okay na po yung TV. truth, like, Ayan. download, At gumagana na po yung ating television. Try natin. for so many years and so many generations. Nobody explained this, the significance of this miracle. That's why this podcast came into being. Titled Ayan po, at natapos na naman ang isang project natin sa araw na ito. At sana po nakapag-share kami ng kaunting karunungan sa inyo na po pwede natin magamit sa mga susunod na panahon. Doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe our channel, STO channel po. At pakihit na rin po yung notification bell. Doon po sa mga kaibigan natin na technician na interesado po sa ginawa natin sa araw na ito, yung pagmo-modify po ng power supply. Meron pong iba't ibang klase ng mga module na ginagamit sa pagko-convert ng power supply. So iba't ibang klase po yan. Hindi ko lang po maipakita ngayong araw na ito kasi masyado pong mahaba yung magiging videos natin. Kaya po doon sa nagtatanong, doon sa ating itinuro sa araw na ito, doon sa module na yon, kung hindi nyo po masyadong nakuha yung wiring, so i-PM nyo lang po ako o i-email nyo ako. I will send po nung instruction, saka yung wiring connection, and then including the diagram para po masundan natin. At sana po ay makatulong po kami sa inyo. Hanggang sa muli po dito sa STOA channel. Maraming salamat po.